As senator judges, it is your obligation na present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan na. Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa panonood po nitong ating recording for today. Recording lang tayo for today's video. Kasi wala lang. Gusto ko lang mag-record for today's Sunday. At dahil nga dyan, mga kababayan, we won't be, I don't think this will take too long. Pero meron tayong 4 na topics na i-upload, and this is the first topic that atin pong pag-uusapan dito po sa recording na ito ng ating live stream. Pero please don't forget to subscribe. Pakita niyo po yung ating pagsuporta. Ang pagsuporta po sa ating channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe dito po sa Coach Jarrett Live YouTube channel at sa pag-follow na rin po sa ating Facebook page, Pinasabat with Coach Jarrett, and ang Tambayan ng mga Coacheros, ang group page that is para sa inyo po yun, mga babayan, yun po ang page para sa inyo po. Okay, para mapagtalakayan, makapagtsokaran sa iba't ibang mga supporters ng ating channel. Okay, so mga babayan, pag-usapan natin yung mga ibang balita, kahit linggo eh. Kahit linggo ngayon, may mga balita na rin eh. Totoong wala nang pinipiling araw ang balita, mga kabayan. Wala nang talaga pinipiling araw ang balita. Kahit linggo, nandiyan pa rin. Isa sa mga balita na gusto kong talakayin dito sa video na to, mga babayan. Itong sinabi ni Mike Defensor tungkol sa kaso na inihabla sa kanya ng ombudsman. Okay, konting refresher o konting background. No isang araw kasi merong kaso na lumabas galing sa ombudsman. Kinasuhan itong si former congressman, dating congressman, ngayon senador Rodante Marcoleta. Kinasuhan mo siya ng ombudsman kasi yung kanyang donation na 75 million. Kasi mga babayan, alam naman natin na itong 75 million to ay napaka-controversial. Kasi dineclare niya sa salin maliit lang ang kanyang assets, mga assets at liabilities and net worth. Maliit lang ang kanyang kaperahan. If I'm not mistaken, nasa 50 million lang, if I'm not mistaken. I could be wrong, pero sa pagkakaalala ko, it is around 50 million pesos. Ngayon, sa 50 million pesos na yun, nakakapagtaka kasi nung siya ay tumakbo bilang senador sa kanyang deklarasyon ng kanyang ng kanyang expenditures, statement of contributions and expenditures, parang nasa 100 million yata yung kanyang nasa 100 million yung kanyang expenditures. Ibig sabihin, mga kababayan, wala siyang perang pangkampanya dahil ang pera niyang kanyang assets ay nasa 50 million lang. Pero yung kanyang ginastos sa kampanya ay lampas-lampas sa kanyang mga ari-arian. So ang tanong, mga kababayan, saan galing yun? Saan galing yung pera? At dito na nga, mga kababayan, dahil dyan sa kontrobersya na yan, napilitang magpaliwanag itong si Rodante Marcoleta. Ano yung kanyang ipinaliwanag? Ito yun. Painggan lang natin ulit just to refresh our memory. Ito yung ipinaliwanag niya tungkol sa pagkakaiba ng kanyang salin at ng kanyang sose. Okay, huwag natin kakalimutan, salin ay ang kanyang personal na ari-arian, ang kanyang kayamanan. Sose ay yung kanyang mga tinanggap na donasyon mula sa kampanya at mga ginastos. Okay, ito yung video na yan. Ay, paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayon ang kanyang asset ay mas maliit? Sen, paano bang nangyari? Siguro sagutin na lang natin. So paano mangyayari na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Yes, ako. Sa contribution, sabi niya zero. Zero. Okay. Ngayon, kung pagbabasihan yung salin niya, ganito lang karami,
sobra-sobra yung contribution. Yung expenditure. Di ba? Aha. Hindi, wala siyang expenditure niya, Aha. 100 something million, 112. Aha. Samantalang ang ano niya, nasa 52M. Yes. Di ba? Aha. 112 Kaya pala. paano naman ipapaliwanag yun? Oo. Dokumento yan, Sen. Ganito yan, napakasimple lang ng paliwanag dyan eh. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang, tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon eh, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano po akin. yun? Sana mo muna kaming si-disclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo siya, baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, mataas na katungkulan. Kasi ng mga kaibigan naman ako talaga. Pwede ba yun, Sen? Na hindi mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige, okay. Nililay down ko yung predicate Okay. Di ba? Excited ka talaga. Excited ako kasi Oh. nakapuntos na. Okay, ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang, ano siya na sarili na? Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yun kako? Contribution to eh. Oo. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Utang Diba? na loob daw. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Okay. Ang ganda na lang mga kababayan. Kasi I think we have already viewed this video ad nauseam, paulit-ulit na. Nakakasuka na nga. Pero dito pa lang mga kababayan, nakita na natin na talagang palyado yung ginawa ni Rodante Marcoleta. Kasi una, meron tayong mga batas. Ang susundin mo yung batas. Hindi yung kung ano inutos sa'yo ng kaibigan mo. Kung sabihin ng kaibigan mo, kumain ka ng tae, kakain ka ng tae. Di ba? Di ba, Rodante Marcoleta? Naalala mo yung sinabi mo kay former Senator Trillanes? Na kapag sinabi ba ni Bato sa'yo na kumain ka ng tae, kakain ka ng tae, ibabalik ko rin sa'yo yung sinabi mo. O kung mapapanood nyo man itong video na to, babalik ko rin sa'yo yung sinabi mo. Pag ba sinabi ng mga kaibigan mo si Mike Defensor na kumain ka ng tae, kakain ka ng tae. Di ba? Ang susundin natin yung batas kasi mas mataas ang batas kaysa sa utang na loob sa kaibigan. Mas mataas kasi yun eh. Oo. Tapos pangalawa mga babayan, dito sa video na to, makikita natin na siya ho ay nagbenta ng utang na loob. Bakit? Inadmit niya mismo. Balikan natin. Mapipilitan ako ngayon. Ngayon, utang na hindi, di ba? Loan. Ito. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, Nagbenta siya ng utang na loob. Which now comes as a very important element pagdating sa plunder. Kaya ho plunder at graft and corruption ay ang ifinail na kaso sa kanya ng ombudsman. Ombudsman na to hindi ho ito basta-bastang grupo lamang. Ombudsman ho ito. Tagapagpantay ng ating tao dito, ng ating yaman. When it comes to plunder and all of that. Tagapagdisiplina, tagapagpatanggal ng mga
tiwaling opisyal o ombudsman 'to, mga kababayan. So, obviously dito, nagbenta ng pabor si Rodante Marcoleta. Nagbenta siya ng utang na loob. Sinabi naman niya, eh. He admitted it on national TV. Ngayon, nakakatawa, mga kababayan, kung bakit ko ito inumpisahan ang ating topic dito sa video na 'to. Kasi etong kasama ko kasi sa kaso na 'to, si Mike Defensor at iba pang mga tao 'no, iba pang mga individual. Pero tutok tayo kay Mike Defensor. Ito kasing sinabi niya, kopya lang daw ang kapalit. Defensor admits donating 30 million to Marcoleta. Kopya lang daw ang kapalit, guys. Nag-declare ako sa BIR na bayaran din daw yung tax nung donation. So 6% yan. Kahit magbigay ako ng 1 bilyon kay Rodante Marcoleta, kung yun ay pera ko at hindi ko ninakaw, hindi ako dapat magkakaso. May problema siya. Ang tanong kasi dyan, bakit ka magbibigay ng 1 bilyon? Di ba? Yun kasi ang punto ng anti-plunder law. Bakit ka magbibigay ng excessive gifts? Oo. Kasi violation din yan ng Civil Service Code. Na ang isang opisyal ay hindi tatanggap ng mga regalo, lalo na mga excessive gifts. Oo, baka nakalimutan niya yun. Sa Civil Service Code, puntahan nga natin yung Civil Service Code. Hindi ko na isama dito sa sa materials ko. Wait lang ha. Wait. Wait lang, hindi ko na isama sa materyales ko. Eto. Okay, wait. Yan. Eto na. RA 6713 ang ating Civil Service Code. Ayan. Uy, ba tayo? Bakit ayaw mo? Ayaw Copy link. Okay. Yan. Yun. Ito. Ito. Ano yun? Ayan. Copy natin gifts. Ayan. Ayan, solicitation or acceptance of gifts. Public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in the course of their official duties or in connection with any operation being regulated by or in any transaction which may be affected by the functions of their office. Ayan. Bawal kasi yan. Bawal kasi yan. Di ba? Bawal yan eh. Babae ba yan? So, paano ngayon yan? Mali doon. Itong si Mike Defensor. Mali agad eh. Hindi porke allegedly hindi mo ninakaw yung pera, ibig sabihin lusot ka. Oo, masyado kasing excessive yung regalo. At by the admission mismo ni Rodante Marcoleta, mga kababayan, sa kanya mismo mga salita na mutawi na binili ang kanyang utang na loob. Admission yun eh. Taking a bribe. Sabi niya, siguro ang maaaring nakuha ko kay Dante Marcoleta ay nung kumain ako ng hopya sa opisina niya. Ewan ko kung mako-consider yun na kapalit ng tinulong ko sa kanya. O di mga kababayan, mas lalo lang idiniin ni Mike Defensor yung kanyang sarili. Kasi nagbigay siya ng 30 million para sa presyo ng isang hopya. Napakamahal namang hopya niyan. May ginto ba sa loob yan? Pag bang hinuya mo yung ginto na yan, diretso ka sa langit para bilhin mo ng 30 million. Di lalo lang niya isinadlak ang sarili niya sa plunder. At the very least, graft and corruption. Palyado eh.
Palyado. Pero nakakatawa dito, mga babayan, itong palusot ni Mike Defensor. Meron siyang bagong palusot eh. O, na nakakatawa talaga. Eto. Sabi nyo rito sa ombudsman complaint laban dito kay Senator Rodante Marcoleta at kayo po ay nadamay din dito ano dahil sa pag-aabot po ninyo na umano ng donasyon sa kanya. Actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasapan dun sa kaso and natatawa lang kami kasi di namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaksyon. Pero ang mas nakakatawa dyan, alam mo, mas marami na ngayon yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong na flood control scandal na mga plunder. Okay. Yung mga nagnakaw na supposedly, sabi nila may contractors, tapos lahat. Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Pero Congressman, ano hong Paano hindi susunod-sunod rin ang kaso nyo? Una, meron kang, pardon the term, pero meron kang putahan. Tapos doon pa sa bar mo, merong illegal drug trade. Tapos allegedly. Nag-donate ka ng pangampanya para kay Rodante Marcoleta. Pero, in consideration of utang na loob, ano yun? Paano kayo hindi kakasuhan? Kaya kayo kinakasuhan, kung makakarating man kay Mike Defensor tong video na to, kaya kayo kinakasuhan ay dahil mga siraulo kayo. Nasanay kayo sa panahon ni Rodrigo Duterte na gawa lang kayo ng krimen, gawa lang kayo ng gawa ng kalokohan at nakakalusot kayo kasi kaalyado kayo ni Rodrigo Duterte. Eh hindi kayo tinotolerate ngayon eh. Mga siraulo kasi kayo, hindi kayo tinotolerate ngayon. Tapos yun, iyak-iyak, sabihin, bakit yung flood control hindi kinakasuhan? Huwag kang mag-alala, their time will come, nauna ka lang. Alam niyo mga kababayan, ganito yan eh. Parang halimbawa, kapag nahuli ka na MMDA, tapos sasabihin mo sa MMDA na, or kahit sinong police, nahuli ka na, let's say, nag-beat ka ng red light. Tapos marami kayong nag-beat ng red light, sabihin natin 5, pero ikaw lang yung inabutan, ikaw lang yung nahuli. Sabihin mo, marami kaming nag-violate eh, bakit ako lang hinuli nyo? Sorry ka, ikaw yung inabutan. Ganun lang kasimple yun. Life's not fair. Life's unfair and you had your chance. Kayo mga kaalyado ni Rodrigo Duterte na mayagpag kayo nung panahon niya, na mayagpag kayo sa korupsyon, na mayagpag kayo sa impluwensya, na mayagpag kayo sa kapangyarihan, at ngayon, pagbabayaran niyo yung mga kalokohan. Hindi na pwedeng basta-basta kayo palusutin. Tapos ngayon, magpapabiktima kayo. Sabihin nyo, bakit yung mga kontraktor, bakit yung mga involved sa flood control, hindi kinakasuhan, blah, 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 blah. Their time will come, huwag kayong OA. Kayo lang kasi ang pinakamadali. Alam niyo kung bakit? Kasi very obvious kayo gumawa ng krimen eh. Obvious na obvious yung paggawa nyo ng kalokohan kasi ni hindi na kayo nahiya sa mga sarili nyo, ni hindi nyo man lang itinago. Ang kakapal eh. Garapal kasi talagang tinrabaho nito nila Marcoleta at saka nito ni Mike Defensor eh. Ano hong ibig sabihin nun sa inyo? Ang ibig sabihin, tumahimik kami. Huwag na kami magsalita laban sa korupsyon at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Okay, ngayon po sabi nyo katabi nyo ngayon Kalokohan yun guys. Unang-una, hindi sila pinapatahimik. Kapag pinatahimik sila, alam nyo mga kababayan, simple na magpatahimik. Gawin sa kanila kung ano yung ginawa ni Digong. Yun yung magpatahimik. Gawin sa kanila kung ano yung ginawa ni Digong sa mga alleged pushers, alleged drug addicts, etc. etc. And I emphasize the word alleged kasi wala namang patunay. Wala naman nagkaroon ng patunay. Oo. So, ganoon din naman ang ginawa ni Digong. Kung patahimik at patahimik din lang naman ang pag-uusapan, sure ako na batikan at bihasang-bihasa dyan si Rodrigo Duterte. Pero, malayang-malaya sila. Kanina, nakapag-rage raga-raga pa sila. Rage raga. Oo.
sa somewhere in Mindanao, nakapag-rage raga pa sila sa Mindanao. Pinigilan ba sila? Hindi. Hinayaan lang kayo. Yun ba ang pagpapatahimik? Kung mag-imbento kayo ng mga fake news nyo, mag-imbento kayo ng mga kalokohan nyo, hindi kayo pinapakailaman. Pinakailaman lang kayo kapag lumalampas kayo sa boundaries ng batas. Tulad ng pag-ooperate niya ng putahan. Tulad ng pagpapabayaan niya ng pagbebenta ng illegal na droga sa loob ng kanyang negosyo. Tulad ng pangbabribe ng isang politiko na si Rodante Marcoleta. Diba? Kung ayaw nyo makasuhan kayo, huwag kayong gagawa ng krimen. Ganun lang naman kasimple yun. Ulitin natin baka kasi hindi rumehistro eh. Kung ayaw na makasuhan, huwag gumawa ng krimen. Ganun lang kasimple. No joke. No joke. Tapos ngayon, magngangawa, sasabihin, hindi, kinakasuhan kami kasi pinag-iinitan kami. Ginagawa, ayaw kasi kami, ayaw nila sa mga kritiko, blah, 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 blah. Oo. Cry me a river. Cry me a river. Huwag kasi kayong gumawa ng krimen. Oo, pero sa mga katulad ni Mike Defensor at katulad ng mga iba pang politiko nila, basta Duterte supporter, 3 bagay ang nawawala. Nawawala ng common sense, nawawala ng moral, nawawala ng logic. In this case, nakuha lahat ni Mike Defensor. Nawalan siya ng logic, nawalan siya ng common sense, at nawalan siya ng moral. Which, actually, kung tutuusin, baka noon pa siya walang moral. Baka noon pa lang, wala na siya noon. Oo. So, ngayon, mukhang kailangan ng tubuan siya ng konting moralidad sa buhay niya, mga babayan. Okay. Anyway, mga babayan, hanggang dito lang po tayo sa video na ito. Huwag niyo kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. I'll see you in our next video, guys. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.